Master, it's Monday. Good morning sa inyo lahat. Welcome back sa ating channel. Nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong Lalamove serye. Laban lang kahit mababa ang fare ni Lalamove. Ganun talaga, wala tayong magagawa dyan. So ayan mga master, pag-usapan natin ngayon yung sobrang babang fare ni Lalamove. Ang balita ko na TV na raw to eh. Balita ko lang hindi ko pa na-confirm, pero sabi ng mga nagko-comment sa vlog natin, meron daw na picture sa TV. So sana naman magising na sila sa katotohanan. Namin media na sila, hindi lang sa vlog. So ayan, ngayon po babiyahe tayo, pupunta tayo ng Antipolo at meron na tayong pick up dalawa. Yung pick up natin, yung pinick upan din natin noong nakaraan na mali yung address. Sila na naman. Pero this time sa ibang drop off naman, uy, talaga naman e-bike hari ng kalsada. So puntahan na muna natin tong pick up natin, tapos diretso na tayo. Dalawang pick up natin sa same na lugar lang. So syempre mga master, bago tayo mag-umpisa, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng ating mga subscribers dyan sa walang sawang pagsuporta rito sa channel natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng ating mga vlog. Marami pa tayong mga content na hindi pa na-upload. Sobrang busy kasi, ang dami kong mga i-edit sana, kaso wala akong time. So paunti-unti lang ma-upload din natin lahat yan. Okay, so yan mga master, pick up na muna tayo, tapos diretso na tayo. Ang game plan pala natin ngayon, wala, kung ano lang yung matipuhan natin booking, yun lang kukunin natin, no? Kasi talaga naman napakababa ng mga fare ngayon, sobrang bababa. Swerte mo na makakuha ka ng 5 piso per kilometer. Yun, talagang swerte mo na. Kadalasan ang fare per kilometer is naglalaro sa 3 piso hanggang 4 na piso. Yan. Yun po ang sagot nila Lalamove sa mga reklamo na tatanggap nila sa mga rider. Talagang dapat hindi kayo nagreklamo para hindi bumaba yung yung fare. Parang ganun yung yung message niya. Wala lang, naisip ko lang. Pero parang ganun, kasi simula nung may mga reklamo talaga, mas lalo bumaba yung fare. Parang hinahamon nyo ako, sige. Total, babiyahe rin naman kayo sa akin, hindi naman kayo magkukwit eh. So sige, wow, babaan natin yung fare, ganun na lang, di ba? Ganun yung ganun yata yung nangyayari. Ko lang yan, hula ko lang katang isip ko lang mga master. So ayan, nandito na tayo sa village kung saan paborito natin pick upan. Papasok na tayo dito, papuntang Antipolo kay Arvin. Dito kasi ibabaw. Ayun mga master, confirm na. Papeles lang. Maganda kasi dyan pumika, puro papeles lang. Ang problema minsan, mali-mali yung address eh. So, nandito na po tayo sa ating pick up point mga master. Hindi ko lang alam kung saan banda rito. Papuntang Taguig. Ayan. Madali bang makontak doon ma'am sa kanila? Wala kasing signal doon sa lugar nila eh. Sabi na lang po, na ako. Papunta na ako doon. So mabilis lang tayo, bilisan lang natin para makahanap agad tayo ng ng booking papalit dito. Importante talaga ngayon. Ito technique mga master sa mga kapwa natin mga rider. Dahil sa baba ng fare ngayon, kailangan makarami ka. Makarami ka ng pick up. So mangyayari lang 'yun kapag mabilis ang delivery mo. So ang gawin nyo, kapag naka-pick up na kayo, kung talagang patas yung laban, deliver nyo agad, kung ang account nyo isa lang. Kasi yung iba, meron talaga mga rider na dalaw-dalaw yung account kaya sila nag-aantay, nakakaapat na sa isang biyahe. Pero sa mga kagaya natin na isa lang ang account, dalawa lang hanggang 3, 4, depende sa kung saver man yan. Kaso ang hirap kumuha ng saver, kaya doon lang tayo sa regular booking at saka schedule.
So basta pag naka-pick up ka na, i-deliver mo agad para mabilis yung pacing ng delivery mo. So ganun po yung ano natin style. Kaya rin minsan kahit na maiksing oras, nakaka-anim agad tayo eh. 6, 5. Kasi pag ano, matagal ka nag-antay ng booking, tsaka matagal mo siyang i-deliver, nasasayang yung oras mo. Imbis na magiging productive na yung oras mo, eh nandun tayo nakatambay sa mga ilalim ng puno-puno. So i-maximize nyo na lang yung oras nyo, no, para at least hindi kayo lugi. Siguro sa ganung paraan, eh medyo kahit paano makakaano kayo, makakasambot kayo ng kita. Alright, so yan lang, muntin tip ko lang. So papunta na tayo sa ating ano, drop off. Well, habang papunta tayo sa ating mga drop off, eh pag-usapan natin yung fare. Talagang malaking issue ngayon yung fare nila Lalamove eh, no? Alam nyo, maganda naman talaga sila Lalamove kasi unang-una, household name na siya. Pag sinabing delivery, eh Lalamove yan, no? Pag sinabing ipadala mo, Lalamove yan, no? Talagang ano yan, household name. Ang problema lang kasi dyan, baga wala silang protection sa mga rider, no? Kumbaga ang tinitingnan lang nila eh yung paano sila kikita. Yun lang naman. Nakikita ko as a partner, talagang hindi nila tinatratong partner yung rider. Parang alila lang. Sad to say, pero yun ang totoo, mga master. Kasi kung bibigyan nila ng patas na treatment yung mga rider, hindi ganyan kababa ang fare niyan. Syempre hayaan din naman nilang ano, kumita yung rider, no? Kasi unang-una, ang maintenance nasa rider eh, lahat ng ano nasa ride, tapos kikita lang siya ng kakarampot. Syempre talo talaga. Hindi sasapat yung kikitain, lalo na kapag ano, malaki rin yung expenses mo. Ngayon kung ano ka, binata ka at walang umaasa sa'yo, pwede pa. Pero kung medyo may mga umaasa na sa'yo, tapos dito mo lang kukunin yung ano, yung panggasto sa pang-araw-araw, kukulangin talaga, kakapos dahil sa baba. Hirap na maka 1,000 mga master. Ayan, honestly speaking, hirap na talaga maka 1,000 ngayon sa fare ni Lalamove, sa kaso. Dati nakikita nyo naman sa mga vlog natin, 4 na booking lang, 5 lagpas 1,000 na, di ba? Pero ngayon 6 na, wala pa sa ano eh, wala pa nga sa 900 eh. Talagang ano, mababa na talaga. Alam yan ang lahat ng rider. Kaso yung iba, wala naman silang ibang choice, nagtsatsaga na lang. Pero sa ngayon mga master, ang dami ng hindi bububiyahe. Ako nga, tinatamad-tamad na ako eh. Dati ang aga ko umagano, ngayon anong oras na ako lumalabas? Alas 10. Talagang piling-pili yung booking na kinukuha ko lang eh. Kasi kung ikaw ay ano, magbabrowse sa driver app, ang hindi mo magugustuhan yung mga pera makikita mo. Imagine mo 20 kilometers, tapos magkaano lang, 100, 115, ganun lang. 27 kilometers, di nga maabot ng 200. Nasa 150 lang. Ayun ang realidad. 27 kilometers, 150 plus, 154. I-divide mo kung magkano aabutin nung ano na yun, nung tawag ito, nung fare. Nasa 5 piso lang yun. Ang panalo dyan, kung yung 27 kilometers nasa 200, yun, pwede pa yun. Pero kung 150, talo talaga. Ang layo nun, tapos magkano na mapupunta sa'yo? 100 lang. Limos na limos yun mga master, para na maamalimos. Kaya dun sa mga nagbabalak, nagbabalak pumasok kay Lalamove, handa nyo na yung sarili nyo sa ganyang fare, no? Kasi wala na tayong magagawa dyan. Swerte na natin kung magkakaroon ng talagang balasa sa fare, no? Kung dadagdagan man lang yung fare, gawing 6 na piso per kilometer, baka pwede pa.
Pero yung 4 na piso o 3 piso, hindi na ano yun, hindi na talaga kaya. Ayan, so yan ang ganap ngayon sa sa Lalamove. Kaya po ako talagang pag bumabiyahe ako mga master, hindi ako yung basta-basta lang kumukuha. Nagko-compute ako. Mabilisang computation lang ang ginagawa ko, no. Syempre sa lagi natin ginagawa, pag nakita natin kung ilang kilometro tapos sa pair, nakikita na natin kung magkano kikitain natin. Pag alanganin, hindi ko kinukuha. Marami ng riders ang umayaw. Siguro ilan na lang kaming natitira. Kasama ko yung mga tagapagmana ng Lalamove. Ngayon mga master, ang may titip ko sa inyo, gawin nyo lang itong part-time, no? Pwede pa namang kumita ng malaki. Pwede pa. Pero malaki rin ang magiging overhead expenses nyo kasi sa gasolina nga, ang mahal ang gasolina ngayon. Kaya isip-isip din, wag basta-basta kuha ng kuha para hindi kayo na-stress sa mga delivery nyo. So nandito na tayo mga master sa ating drop off. Dito lang daw to sa likod ng chapel. Ayan. Lalamove po. Nandito na po ako sa St. Martin, 1108 po. Ito ma'am, tsaka ito. Ayan, okay na po. Okay, so success mga master. And now, hanap pa tayo ng ibang booking pa. So ayan mga master, meron na tayong pick up. Papunta rito sa papuntang Taguig. Taguig papuntang Pasig, no? 3.6 kilometers ang ating pick up point. So pick upin na natin 'to mga master. So ayan mga master, malapit-lapit na tayo sa ating pick up point. Konti na lang. Ano kaya 'tong papadala sa atin? Surprise to surprise. Hello boss, Lalamove delivery. Pick up po. Yun, no? Shoe brake lang, brake shoe lang. Okay, so let's go mga master. Pangatlong booking natin to. Okay, let's go. Ayan. Siyempre, unahin na natin to, Valle Verde. Let's go. Ayan. Feeling rush tayo ngayon mga master. Pero totoo yan, talagang kailangan natin i-deliver to para may makuha pa tayo papuntang Antipolo. 12 kilometers. Ito magagandang pero 12 kilometers, 150 pesos. Yan, panalo yan mga master. Yan talaga yan. Pero wag naman yung 27 kilometers, 150. Hinuli lahat ng mga nakatambay. Huli lahat ng nakatambay dun sa ilalim ng overpass. Tinikitan. Grabe naman yung mga enforcer na yun, no? Hindi na nila pinagbigyan yung mga rider, no? Nagpapahinga lang naman. Tinikitan lahat ng mga ng mga nakatambay dun sa ilalim ng overpass. Naku po. Wala pang kita, huli na. Ay, ang dami kasi nila dun eh. Pero kung siguro mga ilan-ilan lang, hindi gagawin yun eh. Agoy talaga. Okay. So we're here mga master. Saan kaya to dito? Ito ba yun? Ayun. Ma'am, yung po, yung brake pad, ang resibo. Okay, salamat. Ayan, meron na tayong booking mga master. Ayan, dito lang. So 72 pesos papuntang Cainta. Puntahan na natin to. Ang pick up is 3 kilometers away. Pero pwede na, kaysa kuha na lang tayo ng iba pang booking mamaya.
So subok pa tayo kung makakakuha pa tayo papuntang Antipolo, no, pagka drop off natin sa kainta nito. Tawagan natin para sigurado mga master. Oh, yun, quality mga master. 72 pesos. So after natin ito, akit na tayo ng Antipolo na masaya. At least meron na tayong pang merienda. Ayan, nandito na tayo mga master. Ayaw magpatawag. Yan. Sige. Sarado. Sarado pala. Ma'am, saan po ang pasok nito, ma'am? Sa kabilang, sa Sumulong Highway. Sumulong Highway. Si Robinson, sa Robinson ka na kaliwa. Ito lang ang drop off ko. Itong bahay na to. Kasi may guardian paghapon. May window time on guard. Diba yun? Ang layo pa ng ikutan natin mga master. Ayos na yun natin. Hello po. Sir, lalamove delivery po. Nandito na po sir sa number 47 Magsaysay. Eto sir, 193. Apo. Oo. Sige. Salamat sir. Ayan. Sayang yung sasakyan na yan. Kung binigay na lang sa akin yan. Ayan. Dami mga sirang sasakyan dito. Bigay nyo na lang sa akin yan. Alagaan ko pa yan. Gagawin kong yan, camper van. So ayan mga master, ano na tayo, labas na rito. Uy, teka lang, ayun, baka mali na naman Tapos hanap tayo ng booking pabalik ng south. Dalawa lang kailangan natin. So ayan mga master, alas 12 ng tanghali at naka-4 na booking na tayo. So target natin makakuha pa ng dalawa para ma-close natin tong biyahe natin. 6 na booking lang, no? Sana makakuha tayo ng magandang fare kahit na yung 200 pesos or basta lagpas ng 150. Pwede na yun, no? Huwag naman yung below 100. O kaya below 150. Sa may to Taytay to, itong part na to. Lagpas na kasi tayo ng ng Antipolo boundary. Ayan, wala tayong makuha booking ngayon. Wala pa rin. Alam nyo, sa totoo lang, ang dami na talagang umaaray sa Lalamove kasi sobrang baba na. Meron pa ako nakitang post, 2 piso na lang per kilometer. Grabe. Sobrang baba na mga master. Kaya yung mga rider na talagang syempre malaking pangangailangan nila, hindi na sila nag-stay kay Lalamove. Lumipat na sila, no? Hindi naman masisisi yan dahil nga syempre, alam niyo sa mga ganitong app, wala naman ditong loyalty. Kasi kung ginaganyan ka na nung tawag ito, nung app, talagang lilipat na yan. Sana dun sa Lalamove management dito sa Pilipinas, no, makinig sila sa hinaing ng mga rider kasi pag yung mga rider mawala, kahit marami pang mag-book, wala na talagang kukuha. Baka matulad sila sa Borso. Pag ibinalik nila yung dating fare, wala namang magiging problema dyan di ba? Kahit ba single booking nila yan mas maganda nga yun, basta malaki, di ba? Kaysa naman ganyan, double book, tapos talo naman si rider. So, kaya yung iba, lumilipat na talaga dahil wala na silang tawag nito. Wala na silang kikitain talaga. Sabi nga nung iba kahit pambili ng ulam, hindi na kaya May point naman talaga mga master.
So, yan ang hinaingay ng mga rider, no? Ayan, tinan mo, ang daming mabababa, oh. Yan, oh, pakikita ko kayo ng mga sample booking. Ito na lang, oh, Antipolo to Marilao. Magkano yung 188 pesos? Imagine niyo Antipolo hanggang Marilao. Ang layo nun, mga master. Antipolo, Parañaque, ito. Angono, Parañaque. Ayan, oh, tinan nyo naman, oh, kung gaano kalaya ng Angono to Parañaque, mga master. Magkano ang fare? 150 pesos. Ang lupit. Ayan, Tandang Sora, Cainta Taguig. Ito, tingnan natin to, Cainta Taguig. Oh. 6 kilometers away. Oh. Layo ng pick up. Magkano lang yon? 125. Nag plus 20 lang eh. So, ganyan na kababa bumper ngayon. Yan, nakikita nyo naman. Oh. Taytay Tandang Sora 190. Ano pa yan, ha? Pabili service pa yan, ha? Ayan, mga master, meron tayo nakuha ang booking. Ito medyo mataas-taas to. Taytay hanggang Santo. Parañaque. Sa may sa may Vitales, 195 pesos. Pero hindi pa natin alam kung anong kukunin natin. So, puntahan na natin to. Tingnan natin kung ano tong ipapadala. Ay, tutumba dito, ah. Ayun. Pag nahulog tayo dito, pagulong-gulong siguro tayo dito. Nagloloko pa yung app ko. Ano ba yan? Ano po, Raypel? Yan. Mahirap pala magparada dito na eh. Pag nagkamali ka, gugulong ka pa baba. Sige po. Okay. So, ayan. Na-pick up na natin. Grabe, oh. Ang tarik, eh. Ayan, oh. Grabe. First time ko dito sa lugar na to. Kawawa ang handbrake ng sasakyan mo dito kapag dito ka nag-park. Tsaka, yung tawag ito. Yung hindi mga masyadong marunong mag-drive. Atras talaga dito eh. Ang tarik eh. Papuntang Parañaque, 160 pesos. Nika Smart. Okay, Cincinnati Street, Brookside Hills. Okay, so puntahan na natin itong mga master. Wag na tayo mamimili ngayon. Okay, let's go. Puntahan na natin. Diyan lang to sa may sa may Taguig. Dito tayo sa kasulok-sulukan ng Cainta. Ang daming pero mukhang sila pa rin naman, no? Kaso ang daming pasikot-sikot. Hello po, ma'am. Good afternoon po. Opo, sa number 21. Okay po. Ano lang, sir? 160 lang. Sila ba magbabayad nito? Sige. 21, 22. 160 lang po. 160. Ayan. Okay. Salamat, sir. So, ayan mga master. Quality. Diba? 160 lang pero ginawang 200. Yan lang ang natin eh. Habulin natin yung mga tip. Thank you sa kanila. Siyempre, i-rush natin to. Rush naman talaga na kasi nga wala na tayong ibang wala na tayong ibang kukunin, dire-diretso na to. Ayan, so kumita tayo doon ng 200 pesos, nag-tip ng 40 pesos. Ayan. Thank you sa tip nila. Laking bagay nun, panggasolina. Okay, so let's go. Bilisan na natin to. At tayo po ay nagmamadali nang bumalik ng south. Alright. So ayan mga master, nandito na tayo sa C5 Pasig ba to? O basta yun. Ayun no. Ay, kakatapos ko lang magmerienda rito. Siguro mga 10 minutes na ako nandito. Update tayo dun sa mga nasa kabila. Yung hinuli kanina dyan sa kabila mga rider. Lahat daw natikitan. Tapos after tikitan pinaalis din. So yun ang nangyari kanina. Shout out dun sa mga natikitan.
Kung kayo man isa kayo doon at napanood nyo yung vlog natin, ayan, comment down below lang. Boss, dyan lang sa may ano. Ano bang address nito? Luan Street. Teka. Oo, teka, tingnan natin. Oo, pwede nito. Ano na lang. Receive na lang. So, ayan mga master, malapit na po tayo sa ating ano. Sa ating drop off point. Hello po. Sir, Lalamove delivery po. Sir, nandito ako sa may kanto eh. Okay. Hindi pa po. 195 lang, sir. So, quality mga master. Ngayon, ang gagawin natin, try tayo maghanap ng isa pang booking. Master, meron na tayong booking, no? Papuntang ano to? Papuntang Las Piñas. So, nag plus 40 kaya kinuha ko na. Kanina ko pa inaabangan to na mag plus eh. Kasi ano tawag nito? Actually, hindi naman lugi. Sakto lang. Sinamantala ko na kasi last booking naman. So, kinuha ko na, no? Pa-negative tayo, pa-negative. Pang ano to mga master, pang 7 booking natin to. Okay. So, let's go. Puntahan na natin. Dito lang to sa may multinational. So, ayan mga master, papunta na tayo sa last drop pick up natin. Pang 7. Para na-pick upan ko na to mga master. Itong ano na to, hindi dito to. O dito sa kulay blue na to. Hindi ko na matandaan kung alin sa dalawa. Hello po, Lalamove pick up po. Nandito na po ako sa number 44 sa may Timothy po, sir. Okay, Brian. Teka. May sabaw ba yan? Oh, yan, sir. Di kaya nakaselyado naman yan, ma'am. Di kaya pag umandar ako, gumalaw-galaw o matapon. Ano yan? Pero basta hindi ko kasalanan yan, ha? Hindi. Ano? Teka. Ingatan natin yan. Kaso lang, hindi natin alam ang kondisyon ng kalsada. Booking natin mga master, pang ano natin to, no? Pang gasolina na natin to para bukas. So, yan. At least meron na tayong secured na panggas para bukas. 127 lang to. O, konti na lang idadagdag natin para sa gasolina natin bukas. Boss, liko lang ako dito ako eh. Kanino? Pangalan? Andito lang sa tapat ng ano sir, ng Pamplona lumber. So, ayun, quality mga master. Ito na pala yung ano natin eh. So, ayan. Bakit umatras pa ako? So, ayan mga master, success ang ating ano, ating delivery dito. Yun, last booking. Tapos na po ang ating ano ngayon, ang ating duty dito sa Lalamove. At tayo po ay naka-7 ano naman. 7 booking. So, kung ako tatanungin nyo kung okay na yon, syempre okay na yun mga master. Kasi wala na tayong top up. Tsaka half day lang naman tayo. Pwede na rin, no? Ngayon lang tayo ulit kumita ng 1,000 mahigit. Talagang ano, ramdam na ramdam ko yung pagbaba ng fare. Kaya pahirapan na kumita ng 1,000. Not unless na kaya naman, kaso nga lang talagang magugugol ka ng mahabang oras. Tsaka maraming booking ang kakailanganin. So, syempre tayo, ano lang naman mga master, minsan may pagkatamad din tayo bumiyahe. Pag nagagawin na tayo ng Las Piñas, uwian na eh. So ayan, kagaya niyan mga master, nandito na tayo sa Las Piñas ulit. Ano pa pang gagawin natin? Uwian na to. Pero subukan ko kaya kumuha ng credit wallet, no? Na malapit baka sakali. Negative na tayo eh. Wala na akong top up. Ano tayo mga master, negative 41. Yan. So okay lang yan, negative 41 lang naman eh. Yung nakaraan, negative 60 plus tayo eh. So yan, kumita rin tayo ng 1,000 rin yung araw na ito. Hindi na masama. Panalo rin naman yung natin booking. Yun nga lang talagang ramdam ko yung pagbaba ng fare. Yan, paulit-ulit ako doon sa ramdam ko talagang
Talagang ramdam na ramdam ko. 4 pesos, 3 pesos per kilometer. Hindi pa naging ano, diba? Medyo ano, olats. So ngayon, kung masipag ka na noon, mas titriplehin mo pa yung sipag mo ngayon para kumita lang. So ganun talaga ang ano, magiging ano yan, setup mga master. Kaya payo ko dun sa mga bagong mga lalamove rider, ayan, abay, mag-isip-isip kayo kung kayo ba tutuloy pa sa pagbabiyahe o hindi. Kasi hindi ito madali, no? Hindi kagaya ng dati na medyo okay pamper. Ngayon medyo ano na, pahirapan. May makukuha kang booking dyan, yung mga malalapit, napakamura, sobra. So yan lang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na updates mga master. At syempre, bago tayo magtapos, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng ating mga ano dyan, taga-subaybay. Ayan, sa mga nanonood ng mga old and new content natin, maraming salamat. At maraming salamat din dun sa mga na-influensyahan natin, no, na bumiyahe dito sa Lalamove at natututo sa mga vlog natin. Ayan, maraming salamat sa panonood mga master. So sana tuloy-tuloy lang ang ano, ang pagbabiyahe nyo, di ba? Kay Lalamove man, kay hindi, ay ganun talaga. At muli, sasabihin ko sa inyo mga master, huwag kayong maging loyal sa isang app. Kung meron kayong pagkakataon, di try nyo ibang apps, di ba? Tingnan nyo, i-compare nyo kung sino ba talaga maganda ang biyahe. Ganun lang. Para ano, para hindi nabuburo sa isa. Syempre, karapatan nyo yan, no? Kaya natin sila, alam mo, pag kumonte ang rider nila, alam mo, tsaka babalik yung rate na maganda niyan, baka ma-alarma pa siya. Diba? So sa ngayon, kung meron kayong ibang options, ayan, sige, go lang. Kasi ano yan eh, syempre karapatan yung kumita, no? Walang magpo-provide sa inyo maliban sa inyong sarili lang, o hindi naman yung mga bashers nyo. Okay, so yun lang mga master. At syempre, paalam na muna tayo pansamantala at tayo uuwi na. And God bless po sa inyo lahat. At lagi po tayong mag-iingat sa ating mga biyahe. Bye bye. Meron pa tayong pupuntahan pala. Punta tayo Manila.